Ngayon naman mga boss, pupunta natin si Carla para syempre sa ating usapin hinggil sa isang app-based transportation at syempre sa mga school bus na rin. Carla. Thank you so much, Jules. Ito na nga, ilang linggo na lang pasukan na at magiging active na naman sa kalsada ang mga school bus. At katulad nga ng sinabi na Jules, meron na tayong app kung saan pwede na tayong ng taxi. Para pag-usapan yan, makakasama po natin ang spokesman ng LTFRB na si Attorney Mary Ann Salada. Good morning, Attorney. Good morning. Good morning sa mga viewers natin. Ayan, sabi ko nga, ilang linggo na lang pasukan na. So siguro kamustahin po muna natin yung mga school bus. Ano po itong inyong major provision o yung bagong polisiya nyo po regarding po dun sa pag-phase out dun po sa 15 years na school bus? This policy is relatively new, pero kasabayan siya ng iba't ibang mga polisiya ng ahensya tungkol sa modernization. So, 2013, nagpalabas po yung LTFRB ng Memorandum Circular na nagsasabi na hanggang 15 years na lang yung age limit ng mga school bus. So, ibig sabihin po, 16 years old na school bus and up, hindi na namin pinapayagan. So, hanggang 15 years lang siya. Tapos, around this year, nagkaroon din kami ng memorandum circular kung saan sinasabi natin na ang mga school bus service, yung units na ginagamit nila, dapat hindi siya side-facing. So, front-facing. So, lahat anak po, yung mga kabataan, yung mga bata, sila po ay dapat nakaharap na. Hindi na Pero, we would like to clarify itong implementation nitong ibig sabihin, kailangan po na magbago ng school bus? Yes, memorandum circular ng side-facing. According to sa memorandum circular natin, na nagsasabi na lahat ng mga school bus ay dapat front-facing na. Yung mga dating school bus na side-facing, pinapayagan pa sila hanggang sa maging 15 years old na sila. Okay. So, hindi siya agad-agaran. Okay. So, this is para sa mga baguhan na school bus? Oo, sa mga baguhan na school bus, kailangan lahat front-facing na. So, for example, yung school bus mo ngayon side-facing, pero 5 years old pa lang yung unit, you can use that for 10 years more. So, pag pinalitan mo na siya, in compliance with our modernization policy after the 10 years. Kasi 5 years old lang siya ngayon. Yung age limit namin, 15 years. So, after 10 years, talagang obligado talaga siyang palitan. Pag pinalitan siya, dapat ang ipapalit na unit is brand new facing. Attorney Kanias, bakit po pati yung sa side-facing, bakit po napalitan yung ganito? Kasi po, sa school bus service, ang tinatransport po natin mga kabataan. Okay. So, we would like maximum comfort, convenience, and safety doon sa mga bata. Usually, di ba pag ang problema kasi pag naka-side, gumaganong-ganon yung mga bata. Mga bata yun kumbaga, kaya yun ng matatanda. Pero kung mga bata, yung pagbiglang preno ng sasakyan. Okay. So, gumagalaw-galaw, yung comfort and convenience ng mga estudyante natin, nakokompromiso dahil doon sa side-facing sila. Hindi sila komportable, actually. Yes. At ang mandato ng LTFRB ay siguraduhin na yung comfort and convenience ng ating mga kabataan na tumatangkilik ng mga school bus service. Meron pa ho pala akong isang dagdag na tagubilin doon sa mga existing side-facing na school bus service na hindi pa siya phase out. So, ibig sabihin, meron pang natipirang life sa kanyang unit, available years of service. Para kayo mapayagan na patuloy pa rin na gumamit nung side-facing yung sasakyan na hindi pa face out, kailangan meron seatbelt. So, yun na lang yung dapat nilang idagdag. Kahit po yung kunyari 5 years old pa lang yung... Oo, basta may seatbelt, okay, mako-confirm pa. Pero kung walang seatbelt, hindi ka na-confirm. Okay, kasi yun yung requirement Pero, after ng pag tumanda na siya at naging siya, kailangan palitan na ng front-facing na sasakyan.
Okay, ano po ba yung penalty para po doon sa mga ating mga school bus drivers or operators na hindi po sumusunod sa mga, like, for example, itong 15 years na phase out Hindi sila continues pa rin? mako-confirm. Okay. So, big sabihin, hindi sila authorized. Okay. Na hindi nila pwedeng gamitin yung prangkisa nila. At pag nahuli sila, may penalty sila. Siguro, attorney, makamusta din natin yung mga application kung saan pwede kang kumuha ng taxi. Kamusta na po? Like, for example, siguro yung pinaka-controversial, yung Uber. Meron na po ba prangkisa or pwede na po ba sila mag-operate na legally? I think 2 days ago, nagpalabas na yung Department of Transportation and Communication. Pinirmahan na ni Secretary Abaya yung department order on application-based taxi service like Uber. Yes. So magkakaroon ho tayo ng classification. Meron ho na tayong bagong denomination na transport network vehicles. Itong transport network vehicles, ito ho yung mga sasakyan na dati walang prangkisa. Yung mga private na sasakyan na walang prangkisa na bibigyan ng prangkisa ng LTFRB at ito yung mga at doon sa prangkisa niya sila yung magkakaroon ng denomination, tatawagin silang Transport Network Vehicle or TNVS. Itong TNVS ay nakadlink dapat sa transport network companies. Ang transport network companies, iyon yung mga Uber, GrabCar, and other similar companies that may put up similar business. Okay. So since 2 days ago pa lang, doon na pinirmahan ni Abaya yung department order. In that department order, we were directed by the DOTC to issue the memorandum circular that will provide for the guidelines for the application for the issuance of franchise for TNVS, pati rin sa accreditation ng mga TNCs. So, ilalabas pa lang po namin as soon as possible. We are already working on the memorandum circular that will implement the department order of the DOTC. So, ibig sabihin po, lahat po nung, kasi yung kasi di ba usually, kunyari ako may sasakyan, gusto kong iparent sa Uber. So, kailangan yung sasakyan ko po naka-register sa inyo. Yes, tama po ba? Oo. Okay. And classified as TNVS. Okay. Yung TNVS, may franchise yun. Ayun, siguro next na step, no? Siguro yung mga katulad ko interesado dito, paano kaya yung, paano kami makakakuha nitong lisensyang ito? Yeah. Anyway, Oo, pina-formulate pa namin yung parang game plan. When I say game plan, pina-formulate pa namin yung aming rules on how you will get the TNVS franchise. From time to time, you can check sa LTFRB. Pag na-publish na namin, napirmahan na yung memorandum circular on how do we go about with the application sa pagdating sa TNVS, makikita yon sa LTFRB website under doon sa tab na Memorandum Circulars. Okay, thank you so much, Attorney Mary Ann Saladang, spokesperson ng LTFRB. Sigurado po ay maraming natuwa sa napakagandang balita niyan regarding LTFRB. And again, para sa mga school bus drivers or operators, 15 years, kung 15 years old na po ang inyong bus, phase out na po yan, kailangan na pong palitan. Thank you so much. Again, nakasama po natin si Attorney Mary Ann LTFRB. Mga boss, dyan lang kayo dahil tuloy-tuloy pa po ang kwentuhan dito lang sa Good Morning Boss.